Gumugugol ka ng approximately 1/4 ng iyong buong buhay sa iyong kama. Yan ay roughly 25 taon kung mabuhay ka ng average na lifespan. Sa buong panahong iyan, ang espasyo sa ilalim ng iyong kama ay may constant na influence sa quality ng iyong tulog, sa iyong energy levels at sa iyong overall well-being. Ngunit karamihan ng tao ay never na nag-iisip tungkol sa kung ano ang nasa ilalim ng kanilang kama o kung paano ito affecting sa kanila. Ngayong gabi ay ituturo ko sa iyo ang isang specific na practice. Mayroong mga certain na items na kapag intentionally na inilagay sa ilalim ng iyong kama ay maaaring significantly ma-shift ang iyong energy. Hindi ito tungkol sa supernatural powers o magic. Ito ay tungkol sa environmental psychology, sa science ng sleep optimization at sa psychological impact ng intentional space design. Ang dramatic title ng video na ito ay Using Strong Language para emphasize ang importance, ngunit ang actual content ay practical evidence-based at scientifically grounded. Ang para siyempre ay referring sa permanent positive habits at shifts na maaring established not sa literal overnight magical transformation. Maligayang pagdating sa Inner Mind Espanyol. Ako ang iyong gabay sa paglalakbay na ito kung saan i-reveal ko sa iyo ang items na maaaring positively affect ang iyong sleep energy at well-being kapag strategically placed sa ilalim ng iyong kama. Ibabahagi ko ang science kung bakit ito ay working ang proper implementation at kung paano i-maximize ang benefits. Bago tayo magpatuloy, importante na maintindihan mo ang context ng discussion na ito. Ang mga concepts ay rooted sa environmental psychology, sleep science at principles ng intentional living. Hindi tayo nagsasalita ng magical objects na may supernatural powers. Nagsasalita tayo ng how our physical environment affects our psychological state at how intentional choices about that environment can create measurable improvements in well-being. Ang mga resulta ay maaaring mag-iba depende sa individual circumstances at complementary practices. Ang video na ito ay pang-edukasyon lamang at hindi pamalit sa professional medical o psychological advice. Kung may serious sleep o energy issues ka, always consult appropriate professionals. Kung handa ka ng matutunan kung paano i-optimize ang space sa ilalim ng iyong kama para sa better energy at sleep, isulat mo sa mga komento ang pariralang ino-optimize ko ang aking sleeping space ngayon. Ang declaration na ito ay iyong commitment. Simulan na natin. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento ni Grace na isang 45 taong gulang na teacher mula sa Cebu City. Si Grace ay nagdusa ng chronic fatigue at poor sleep quality sa loob ng halos 5 taon. Kahit 8 oras siya natutulog, gumigising siyang pagod. Ang energy niya ay consistently low throughout the day. Ang mood niya ay affected. Ang productivity niya ay suffering. Napunta siya sa doctors. Normal lahat ng tests. Nag-try siya ng different supplements. Minimal improvement. Nag-adjust ng diet at exercise. Some help pero not dramatic. Parang may invisible na drain sa energy niya na hindi niya ma-identify. Isang araw may nag-share sa kanya ng article tungkol sa sleep environment optimization. Curious siya at decided na i-examine carefully ang kanyang bedroom, particularly ang usually ignored space, ang area sa ilalim ng kama. Nang tumingin siya sa ilalim ng kama, nagulat siya. Ang space ay accumulated ng years of neglected items. Old boxes na matagal nang hindi binubuksan, dust bunnies na accumulated, random items na itinapon doon para mawala sa view. Broken exercise equipment na hindi na ginagamit, old magazines at papers, items na belong sa ex-husband na matagal nang divorced. Ang space ay chaotic, dusty at loaded with both physical at emotional debris. Nag-research pa siya at natutunan ang concept ng how underbed space affects sleep quality. Decided siyang gumawa ng comprehensive transformation. Una, completely niyang nilinis ang space sa ilalim ng kama. Lahat ng items ay removed. Ang dust ay thoroughly cleaned. Ang space ay made completely clear at fresh. Pangalawa, intentionally siyang naglagay ng specific items na designed para support sleep at positive energy. Natural na aromatherapy sachets na may lavender scent. Clean, organized storage containers na may only positive items. Grounding mat na designed para sa electromagnetic field reduction. Ang results ay surprising kahit sa kanya. Sa unang gabi na natulog siya sa transformed space, napansin niya ang subtle difference. Ang air ay feeling cleaner. Ang atmosphere ay feeling lighter. Sa unang linggo, ang sleep quality ay noticeably improved. Mas mabilis makatulog. Deeper sleep. Waking up feeling more refreshed. Within 1 month, ang chronic fatigue na 5 taon niyang kinarga ay significantly reduced. Hindi completely gone dahil may other factors din. Pero ang improvement ay dramatic enough na convince siya na ang underbed transformation ay major contributing factor. Ito ang power ng intentional space design. At ito ang ituturo ko sa iyo ngayon. Una, kailangan nating maintindihan kung bakit ang space sa ilalim ng kama ay particularly significant.
Ang underbed space ay unique dahil ito ay directly beneath kung saan ka spending ng significant portion ng iyong life. During sleep, ang iyong body ay in vulnerable receptive state. Ang iyong conscious defenses ay down. Ang iyong subconscious ay more active. Anumang influences sa immediate environment ay having amplified effect during this period. Sa physical level, ang air quality sa underbed space ay directly affecting ang air na nalalanghap mo while sleeping. Kung ang space ay dusty, moldy o containing ng items na releasing ng volatile compounds, ito ay affecting ng respiratory health at sleep quality. Sa psychological level, ang knowledge na may chaos o neglect sa ilalim ng iyong kama ay registered ng iyong subconscious. Hindi mo nakikita while awake pero ang brain ay knowing na it's there. Ito ay creating ng subtle background anxiety na may effect sa rest quality. Sa energetic level at using this term sa practical sense, ang stagnant cluttered space ay representing ng stagnation sa life. Ang clear open space or intentionally curated space ay representing ng clarity at intentionality. Ngayon, ibabahagi ko ang step 1 ng transformation ng complete clearing. Bago maglagay ng anumang beneficial items, kailangan muna ng complete clearing ng current underbed space. Ito ay non-negotiable foundation. Ang proseso ay ganito. Una, i-pull out ang lahat ng items mula sa ilalim ng kama. Everything without exception. Place them sa visible area para ma-assess properly. Pangalawa, i-clean thoroughly ang underbed space. Vacuum o sweep ang dust. Wipe surfaces kung may bed frame. Consider mopping kung applicable. Ang goal ay completely clean slate. Pangatlo, i-assess ang removed items. Para sa bawat item, tanungin ang mga sumusunod. Kailangan ko ba talaga ito? Ginagamit ko ba ito? Nagdadala ba ito ng positive o negative associations? Dapat ba ito sa underbed space o may better location? Pang-apat, ang items na decided na i-keep ay should be cleaned din bago ibalik. Dusty boxes ay wiped. Containers ay cleaned. Nothing dirty goes back. Panlima, ang items na not needed ay properly disposed. Donate kung usable. Discard kung not. Don't just move to another neglected space. Ang phase 1 alone ay often producing noticeable improvements sa sleep quality. Ang clean clear space ay immediately creating ng lighter atmosphere. Ngayon, ibabahagi ko ang step 2, ang intentional item placement. After clearing, maaari nang maglagay ng items na strategically designed para ma-enhance ng iyong sleep energy at well-being. Hindi lahat ng items ay beneficial. May specific categories na documented na helpful. Ang unang category ay ang aromatherapy items. Ang certain scents ay scientifically documented na promoting relaxation at better sleep. Ang pinaka-well-researched ay lavender na multiple studies showing ng improved sleep quality at reduced anxiety. Chamomile, eucalyptus at vanilla ay also having calming effects. Ang practical implementation ay sachet bags na may dried lavender flowers o cotton balls na may few drops ng essential oil inside breathable container o specially designed aromatherapy pouches. Ang placement ay sa corner ng underbed space na near head area, hindi directly under pillow dahil too strong. Sa moderate distance para ang scent ay subtly present. Important na ang aromatherapy items ay natural at high quality. Synthetic fragrances ay maaaring may opposite effect na causing irritation o allergic reactions. Pure natural ang best. Ang ikalawang category ay ang grounding at EMF reduction items. Sa modern bedrooms, may multiple sources ng electromagnetic fields, Wi-Fi routers, phones charging electronic devices nearby. Ang research on EMF effects sa sleep ay still developing pero many people are reporting ng improved sleep with EMF reduction strategies. Ang practical implementation ay grounding mats o earthing sheets na designed para sa underbed placement o alternatively simply ensuring na walang electronics na stored under bed at walang charging devices na placed there. Ang simple act ng moving phone charger away from bed area ay often producing noticeable improvement. Ang ikatlong kategory ay ang natural elements. Ang certain natural items ay traditionally at anecdotally associated with improved sleep environment. While scientific evidence varies, ang psychological benefit ng intentional natural elements ay documented. Ang halimbawa ay small bags ng natural sea salt na traditionally used for air purification at moisture absorption. Small pouch ng dried herbs na associated with relaxation. Natural crystals kung ito ay aligned with personal beliefs, noting na ang benefit ay primarily psychological, not magical. Ang key ay ang items should be clean, natural at personally meaningful. Ang intentionality behind placement ay significant factor. Ang pang-apat na category ay ang written intentions. Ito ay purely psychological intervention, pero powerful one. Writing down ng intentions, goals at positive affirmations at placing them under bed ay serving bilang consistent subliminal reminder.
Ang implementation ay clean paper o card na may handwritten intentions. Examples ay statements tulad ng natutulog ako ng mahimbing at gumigising na energized. Ang katawan ko ay nag-heal at nagre-recharge. Ang abundance ay flowing into my life. Personal, ang content-based sa individual goals. Folded paper ay placed sa clean envelope o container at positioned under bed. Ang knowledge na it's there ay serving bilang psychological anchor. Ang ikalimang category ay ang organized storage. Kung storage sa ilalim ng kama ay necessary for practical reasons, ito ay dapat organized at containing only positive items, not random dumping ground. Ang implementation ay clean matching containers na clearly labeled. Contents ay only positive association items tulad ng extra bedding, seasonal clothes in good condition, meaningful keepsakes na bringing joy. Nothing broken, nothing associated with negative memories, nothing anxiety-inducing. Ang organized storage ay demonstrating na even practical needs ay may be addressed with intentionality. Ngayon ibabahagi ko ang items na dapat never ilagay sa ilalim ng kama. Ang unang prohibited category ay ang clutter at random items. Ang dumping ground effect ay toxic para sa sleep environment. If items ay not intentionally placed, don't place them there. Ang ikalawang prohibited category ay ang broken o damaged items. Ang presence ng broken things ay symbolically at psychologically representing ng dysfunction at incompleteness. Nothing broken under sleeping space. Ang ikatlong prohibited category ay ang work-related materials. Ang work documents, laptop work items ay bringing ng work energy into sleep space. Ito ay associating rest space with productivity demands na counterproductive. Ang pang-apat na prohibited category ay ang electronics. Ang phones, tablets, chargers, electronic devices ay sources ng EMF at psychological stimulation. They don't belong under bed. Ang ikalimang prohibited category ay ang items with negative emotional associations. Ang things connected to painful memories, difficult relationships, o traumatic events ay should not be in sleep space. Ang presence nila, kahit unseen, ay affecting ng sleep quality. Ang ika-anim na prohibited category ay ang shoes. Ito ay culturally significant sa maraming traditions at practically may sense din. Ang shoes ay carrying dirt, germs, at outside energy. Hindi sila belong sa intimate sleeping space. Ang ikapitong prohibited category ay ang old medications o expired items, health hazard at negative association. Dispose properly. Ngayon, ibabahagi ko ang complete protocol para sa tonight. Ang step 1 ay ang assessment na taking ng 15 to 20 minutes tonight. Remove lahat ng items mula sa ilalim ng kama, lay them out. Assess each one. Make decisions. Clean ang space thoroughly. Ang step 2 ay ang clearing na completing ang physical cleaning at disposal ng unwanted items. Ang step 3 ay ang preparation na gathering ng intentional items na ilalagay mo. Tonight, maaaring simple lang muna. Ang bare minimum ay clean, clear space. If available na may lavender sachets or written intentions, add those. More elaborate setup ay maaaring developed over coming days. Ang step 4 ay ang placement na actually positioning ng intentional items sa strategic locations. Ang step 5 ay ang activation na brief moment of conscious acknowledgement. As placing items, sabihin internally ang intention. Halimbawa, inilalagay ko ito para sa peaceful, restful sleep at renewed energy. Ang step 6 ay ang first night observation na paying attention to sleep experience at morning energy. Note any differences kahit subtle. Ang transformation ay not always dramatic overnight. Para sa iba, ang shift ay gradual over days. Pero many people ay reporting ng noticeable difference sa unang gabi mismo. Si Grace na binanggit ko sa simula ay now 3 years into maintaining ng optimized underbed space. Ito ay became non-negotiable part ng home maintenance niya. Regular na cleaning, no clutter accumulation, intentional items na refreshed periodically. Ang chronic fatigue niya ay largely resolved. Hindi purely dahil sa underbed changes, may ibang factors din tulad ng improved overall sleep hygiene at stress management. Pero sinasabi niya na ang underbed transformation ay pivotal starting point na triggered ng broader changes. May deeper principle na gusto kong i-share bago tayo magtapos. Ang practice na ito ay not fundamentally about ang specific items. Ito ay about intentionality. Ang deliberate conscious attention na binibigay mo sa usually ignored space ay itself powerful intervention. Karamihan ng buhay natin ay lived on autopilot. Hindi natin consciously ni-design ang environment. Hindi natin intentionally ni-curate ang influences sa ating lives. Ang result ay accumulation ng random, often negative elements na affecting us without awareness. Ang simple act ng paying attention sa underbed space, ng consciously deciding kung ano ang allowed at kung ano ang not allowed,
ay exercise ng agency at intentionality. Ang exercise na ito ay spilling over sa other areas ng buhay. Ang tao na takes time to consciously curate their sleep environment ay more likely to consciously curate other aspects of life, including finances, relationships, at career. Ang intentionality ay muscle na strengthens with use. Kaya kahit skeptical ka sa specific benefits ng lavender sachets o written intentions, ang practice itself ng conscious environmental design ay inherently beneficial. Ang worst case ay may cleaner, more organized space ka. Ang best case ay profound shifts sa energy at well-being. Ang invitation ko sa iyo ay this. Ngayong gabi mismo, bago matulog, spend time sa transforming ang underbed space mo. Start with clearing. Progress to intentional placement kung ready ka. Observe ang effects. Make this part of regular maintenance. Monthly check on underbed space. Quarterly deep cleaning at reassessment. Ang consistency ay ensuring ng sustained benefits. Kung ang video na ito ng Inner Mind Espanyol ay nagbigay sa iyo ng valuable insights at practical protocol, hinihiling ko na ilike mo ito at ishare sa mga friends at family na maaaring struggling sa sleep quality or energy levels. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na videos tungkol sa environment optimization at energy enhancement. Isulat mo sa mga komento kung ano ang nakita mo sa ilalim ng iyong kama ngayon at kung ano ang iyong plan para sa transformation. Gusto kong marinig ang iyong discoveries at intentions. Salamat sa pagbibigay ng iyong precious time sa Inner Mind Espanyol ngayong araw. Nawa ang espasyo sa ilalim ng iyong kama ay maging foundation ng restful sleep at abundant energy sa iyong buhay. Magkita tayo sa susunod na video.